Hi guys! Welcome to another video vlog! After so many months, finally nakapag-upload na rin. So share ko lang naman sa inyo itong aking bagong binili na washing machine na LG front load washing machine. Last year bumili ako ng LG ref which share ko naman dito. And ngayon nag-decide na akong bumili ng front load automatic washing machine na LG inverter type. So, next to this video is share sa inyo kung paano pagde-demo. And please take note lang, sorry if maingay yung dogs, hindi ko talaga sila makontrol during the video. So, pagbigyan nyo na ako. Enjoy the video! Kung may dalawa po kayo gagawin dito, sabon, isa pong wash, isa pong pre-wash. Ang pre-wash po yung pagbabandaw. Katulad po ng mga traditional way ng paglalaba, gagawin natin labahan ng may sabon, binabandaw naman. Pero po si LG, pwede ko kayo maglagay ng sabon. Para sa unang bandaw, ginagawa po yung sa mga pagka gagamit po kayo ng pre-wash, hindi dapat po parehas powder. Bakit po? Pag gumamit po kayo ng pero pag naglalaba, pwede po siya liquid. Sa pre-wash lang po ang hindi. Pagka gagamit nga po kayo ng pre-wash, dapat po both powder. Para mag-i-stay pa lang po dito yung okay. Pero bihira naman po may gumagamit ng pre-wash. Kadalasan po pag madumi lang talaga. Ang pre-wash po kasi nito is additional niya lang. Parang sa inyo lang po kung gusto nyo mag-pre-wash. Ito po ang ating conditioner. May max limit po yan sa buhit kung po tayo lalagpas dyan. Kung lumagpas po tayo dyan, bababa na po agad sa dispenser. Masasama na po sa damit. Ngayon po, para po malinis nyo po ito, pabisan-bisan, kasi po mayroon po later po talaga dyan mga bata. Para hindi po mag-build up, lilinisan po natin, pushin po natin ito, hilahin po natin, pwede po natin itong tanggalin. Okay. Ito po, ilang kaya gulong? ito po kasi nililinisan din po kasi minsan po ang conditioner may build up din po. Pag hindi na po bumababa yung conditioner, yung softener nyo, ibig sabihin po na is medyo may build up na po dito, hindi na po na babacuum, bababa. Tapos babalik lang po natin ng ganyan. Pasok lang po natin tulak, okay na po yun. Tapos ito po ang selector natin, ito na po. Lagi po itong naka-preset. Pag open nyo po yan, pag in-start nyo, sa cotton po agad po maglalaba yan. Ito po ang cotton na maximum po natin ng 8 kilo. Okay. Paano po natin malamang 8 kilo? Kasi po basa na po ito, ang 8 kilo. 3/4 lang po ng ating drum. Okay. Ang damit po ay hindi po nakatupoy, hindi po natin isasansan. Pagka bulat-bulat po natin, hagis po natin sa loob, pag umabot na po dito, okay na po yun. Hindi na po natin kailangan pisil. Kasi pag pisil nyo po yung mapapadagdag pa po kayo ng damit. Okay. Para na rin din po yung nakatupi. Masyado na po yung mabigat pag nabasa ng tubig. Okay. Ngayon po, pwede po kayong magdagdag, kunyari ay sa cotton. Hindi po kayo satisfied sa banlaw niya, pwede nyo pong dagdagan yan. Ng +1 na pagbabanlaw. Ito po, ang pre-wash is optional lang. Ganun po nga po. Pag nag-umilaw po yan, ibig sabihin, gagawin niya po yung set na yan. Pre-wash yan. Pero kadalasan po, hindi na po ginagamit yan. Ito pong intensive is dagdag po RPM. Pampalakas po yan ng paglalaba niya. Okay. Ito naman po, optional din po. Nasa sa inyo po yun kung dadagdagan nyo. Ang delay end po, ibig sabihin po neto, kung sakali pong nagtatrabaho kayo, malilate na ho kayo, nilagay nyo yung kailangan nyo maglaba, lalagay nyo po yung labahin nyo, buksan nyo po, maglagay po kayo ng delay end. Hanggang 19 hours ang pinakamatagal na ito. Para pagdating nyo po, kung anong oras po kayo babalik, pagdating nyo po, pag naubos nyo na po yung oras ng delay end, tsaka nyo po lalabhan yung damit nyo. Opo. Pwede po kayo, kunyari 8 hours po kayo sa trabaho, iset nyo po siya ng 5 hours delay. Para pagbalik nyo, matatapos na po siya maglaba. Para hindi po mangangamoy kulob yung labahin nyo. Hanggang 19 hours po yung yung pinakamatagal na delay. Etong Eco 60. Ito po yung 40 to 60 minutes lang po siya maglalaba. Ito po yung yung low RPM lang po, kalahati lang po ng RAM ang ilalagay po natin. Labahin.
Ang cotton po sa paglalaba po kung damit lang po. Kung maong lang po. Bakit po? Magkahiwalay. Opo. Bakit po ganon? Kasi po, pag ang maong po nabasa at yung damit, magkaiba po sila ng density ng timbang. Pwede po silang mag-unbalance sa loob at magtambol po yung drum ninyo. Hindi po siya magbabalanse, medyo magpapalag-palag po siya. Ang mixed fabric po, halo-halo na po itong tela. Pwede po naninipis na tela, katulad po ng mga seda, ganyan, polyester, tapos cotton. Pero ganun pa rin po, pagka damit lang po. Pagka pantalon lang. Okay lang po sa cotton, yung may kasamang short, basta hindi pumaw. Tapos etong Easy Care, low RPM po ito. Ito po yung mga damit na pinagpawisan lang o kaya mga panlakad nyo. Okay. Para po hindi siya mabilis kumupas yung mga kulay. Babaan nyo na lang po ang temperature. Kahit nasa 20 lang po o kaya nasa cold na lang. Para po hindi mabilis kumupas ang mga decolor. Yung sa cotton, kuya, yung temp nun. Pwede nyo hong iset yan. Nasa 40 po yan. Okay. Nakakadepende po sa inyo. Pagka decolor po kasi, tapos mataas yung ang init ng ginagawa, mas mabilis pong kumupas ang kulay. Itong silent care, silent wash, ito po minsan kadalasan pag gabi na ho umuwi, kailangan nyo po ng uniform kinabukasan, konting mga uniform ng pampasok, panggabi, mahinang paglalaba lang din po ito. Okay. Yung uniform po, si guard, pwede po dyan. Opo, pwede. Hindi masisira yung mga... Hindi po. Basta po nasa Easy Care ho kayo, o kaya sa delicates. Ito po ang delicates na tinatawag. Mga undies. Oo, ang delicates po para po to sa maninipis na tela talaga. Naka-program po ito doon sa maninipis na tela. Ngayon, ang maximum po nito is konti lang din po, kalahati lang. Kasi 45 minutes lang po niyan lalabhan yan. Kung lalagyan niyo po ng maximum load, hindi niya po malalabhan na maayos yung damit niya. Tapos, sa mga undelicates po lang, kaya maninipis na nga po na tela natin na ginagamit. Pag mga undies po, pag maglalabo kayo, pwede nyo isabay sa cotton. Okay. Pero po ilalagay nyo po siya sa laundry net. Bakit po natin lalagay sa laundry net? Maliliit po ang tela na yon. Pag nabasa ho yun, pwede po yung pumasok dito. Pag pumasok po yan dito, kakainin ng tab, maaari pong masira. May masira po sa parts niya sa loob po ng ating tab. Okay. Tapos po, etong steam, basta po nasa steam cycle, dito po, pwede po kayo mag-steam niya. Nyari po dito. Lalagyan niya po siya ng steam. Pwede niyo pong tawasan ito. Hanggang 95 degrees Celsius po. Ang allergy care po, ito po, bago po siya maglaba, papainitin niya na po yung tubig niyo. I-disinfect niya na po yung damit bago niya po labhan. Halos kasing tulad po yan ng baby steam care. Nag-i-steam po siya ng damit. Tapos, ang mga pang-baby po na maliliit po yun. Kailangan po nasa laundry. Tapos, ito pong delicates, yun nga po kanina, pang maninipis na tela. Itong handwool po, hindi nyo na po yan matataasan. Hanggang 40 lang po siya. Pero hindi nyo na siya preset ng mataas kasi po, ito po yung mga mahihimulmul po na mga tela. Opo. Yan yung po lalabhan. Ang sporty, ito po sportswear, ito lang po yung mga pinagpawisan din po ng mga basketball, mga ilang piraso lang din po itong damit na to. Okay. Hindi po ito pang maramihan. Itong speed 14. Ang speed 14 is 14 minutes lang po siya maglalaba. Para saan po yan? Para po yan sa mga kunyari po ay lumabas po tayo, namasyal. Yung mga damit po natin na sinuot, hindi naman po karumihan na pawisan lang. Diyan yan na po labahan. Maximum po yan ng 5 na damit. Okay. Damit lang po. At ito po dito ang dubay po, dito po yung mga kobrikama, yung mga tuwalya, kumot. Pag malaki po ang comforter ho natin na kobrikama, isang piraso. Kapag medyo maliit naman po, hanggang 2 po ang maximum. Okay po. Ito pong tab clean. Ito po yung self-cleaning po ni LG. Ang tab clean po is ginagawa every month kapag bihira nyo pong gamitin. Pag lagi nyo pong ginagamit, every 2 weeks po. Halimbawa, once in a week maglaba po. Ganun. Kahit 1 month, every month po. Once in a month. Once a month. Tapos ito pong rinse and spin. Ibig sabihin po na ito, banlaw at piga lang ho. Kunyari po ay gusto nyo pong i-hand wash yung mga puti nyo. Okay, medyo
metikuloso po kayo sa mga mancha, hinandwash nyo, pwede na po dito ang banlaw at pigalang. Okay. Ang nakaprogram po dito sa washing nyo is air dry lang po. Wala po siyang dryer na mainit. Kailangan pa din isampay. Ang pinaka-maximum na tuyo po nito is 80% po. Okay. So, din lang po natin yung guideline po na LG na 8 kg. Okay po. Ang sukatan niyo po niyan, ito lang po. Okay po. Hanggang dito lang po siya. Kasi pag nagtubig yan, isip-sip pa ng tubig, yung Mabigat limit nyo, mabigat na po yun. Okay po. Okay po. Ngayon po, ito po, may child lock. Ang child lock po, para saan po ba yan? Kunyari po, may mga bata ho kayong kasama dito. Natutuwa po sa tunog. Sa tunog niya, naglalaba ho kayo, iba-iba na po ang pinipindot ng mga bata. Ngayon, kaya po ginawa ni LG ito. Basta po may asterisk, extra function, hold 3 seconds po. Ito po, pagsasabayin mo po yan. Ayan po, nakaturo siya para ma-child lock. Tingnan mo po, pag lumabas po itong CL, ibig sabihin child lock po yan. Hindi niya na po mapapalitan yan ng option. Kahit anong pindot niya po dyan, ang gagana lang po dyan is yung power on and off. Bakit po ito mapipindot? Sakali po kasing naka-child lock yan at tamatay, yung naka-brown out, hindi niyo po mabubuksan yan kasi hindi niyo na mapipindot yung on and off. Kaya po, ito lang po ang mapipindot nyo kapag naka-child lock siya. Pero hindi po siya magbabago ng preset niya. Para tanggalin po ang child lock, ulitin niyo lang po yung ginawa nyo. Pag tumunog po yun, wala yung indicator ng lock, ibig sabihin, okay na po siya ulit. Okay. Yan lang po ma'am. Ang kadalasan nyo lang pong gawin, pagtapos nyo pong gamitin, lagi nyo pong i-check ito. Okay. Ito po ang tinatawag na lint filter. Diyan nyo po makukuha yung mga foreign object na napunta po sa tab nyo. Okay. Katulad po ng barya, singsing, kwintas, kung sakali, minsan po nakakakuha po kami dito, susi pa po ng sasakyan. Pero po, be aware lang po tayo sa mga metal parts. Pag pumasok po yan dito, maaari pong ikasira ng tab nyo, ng inner tab. Kasi ang inner tab natin is plastic lang po ito. Pero matigas po ito, hindi po ito basta mababasag kung hindi po siya makakalangan ng mga bakal. Okay. Pagka nakalangan po yan ng mga barya, kadalasan mo nakakabasag, is build warranty po ito. Kasi human error po yun. Kaya lagi pong i-check ang mga bulsa natin kung meron po mga barya, kaya mga metal parts. At saka po, pag maglalaba po kayo ng undies na yung bra po na may lock. Hindi po, may bakal sa ganito, hindi po natin pwede laban dito. Okay. Kahit po ilagay sa laundry net, kasi lumulusot minsan yung string nun, yung bakal nun, minsan lumulusot, may mga butas po itong ating inner tab. Maaari pong sumabit dyan doon at ikakasira po ng washing natin. Okay po. Ito, pagkatapos nyo pong gamitin, pahinga, tapos nyo na po siyang gamitin ngayong araw, kasingawin nyo po muna. Kahit po mga 15 minutes, para po yung moist niya, hindi mo po mapunta dito sa display board natin. Tapos punasan lang po natin ito, para po matanggal yung mga natitirang mga bula, hindi po siya magka-molds. Okay. Pero na lang.